Ayun, good day client. Sa mga naghahanap ng aircon, baka makatulong to sa inyo mga client natin. I'm Anthony from Chandler Appliances at may bago rin pala tayong i-review. Ayun guys, nag-post ako nakaraan sa page namin na 5 comment lang na baka gusto nyong i-review yung dalawang brand na to. Pero wala pa yung brand war guys sa tinatawag. Halos lahat ng brand magaganda. So, bali, nasa sa inyo lang yon kung ano talaga yung pinakagusto nyo at ayun yung susundin namin. Ayun, kahit saan po kayo bumiling tindahan, okay lang po. At sana mapanood nyo to at sana maintindihan nyo rin kung ano yung isa sa pinaka maganda ron sa kanila. Ayun guys, disclaimer lang no. So, bali, sariling ano ko lang to, sariling research ko lang to, tsaka nag-base lang ako dun sa mga CSPF na nakalagay sa kanila tsaka mga POPs material. Ayun, sa lahat ng mga naghahanap ng aircon, mga client namin, sana mapanood nyo muna to at makonsider nyo sana tong video na to sa pagbili nyo ng aircon. Kahit anong brand, mga client namin, napakaganda niyan. So, nasa inyo pa rin kung ano yung pipiliin nyo at kayo yung susundin namin kung ano yung gusto nyo. So, bali may pag-uusapan tayo, dalawang brand, Midea tsaka TCL. Sana magustuhan nyo itong video na to namin guys at sana makonsider nyo siya para i-follow kami at i-share nyo na rin yung video kung alam nyo makakatulong to sa inyo. Umpisahan na natin. Richie, this one's cold. Richie, this one's cold. Ayan mga client, so bali, ito yung remote control ni Midea. So bali, ang nasa harapan pala natin guys, ito yung Midea na Celes Pro na 2.0. Then 1 HP po itong pinapakita ko. Then yung energy label niya is nasa 5.15 CSPF kung tawagin. Ayan. Ayan yung bagong sticker niya ni DOE. Dating EER kung tawagin. Then, ito naman yung remote ni TCL na KEI2. Yan. Medyo mahaba siya, tsaka medyo slim siya. Yung kay Midea naman is short and drama. Yan, nakapansin nyo. Tapos, ayan kung nakapansin nyo, mga client natin, meron siyang groove sa pinaka-panel niya sa baba. So, ayan kung napapansin nyo. Ayan, may parang pahaba-haba siyang ganyan. May groove siya, may mga marker siya dun sa pinakababa niya. Tapos, yung kay Midea naman, kung napapansin nyo yung panel niya, is, ayan, yung pinaka-appearance. Napakakinis niya. Ayan. Makinis na makinis siya. Puting-puti siya. Yung kay PCL naman is meron siyang groove na nasa baba. Tapos, ayan, nakalagay dyan sa kanyang is yung AI Eco Master tsaka Frame Guard dun sa pinakaharapan ng indoor unit niya. Tapos, ito naman si TCL, kung napapansin nyo, yung nakalagay lang sa kanya is yung inverter full DC dun sa pinaka-indoor. Then, yung kay Midea naman is, ayun, nakalagay yung Frame Guard tsaka yung AI Eco Master niya. Tapos, yung brand niya. Yon. Yung kay TCL kasi ayun, AI full DC inverter yung nakalagay lang sa kanya. Tapos meron siyang brand na nasa gitna na TCL. Yan. Ganyan yung appearance niya kapag dumating yan sa inyo. Kung napansin nyo, walang CSPF na nakalagay si TCL na sticker. Pero papakita ko sa inyo. Ayan, ito yung CSPF nilang dalawa, mga client namin. Kung napansin nyo, yung energy label niya ng TCL yung nasa taas tapos yung Midea yung nasa baba. Yung energy label ni TCL is na nasa 4.90. Then yung kay Midea naman, 5.15. So, sabi ng DOE, mas higher CSPF or mas mataas na rating sa star, mas mataas yung number, mas matipid sa kuryente. Pero,
mga client namin, meron tayong tinatawag na BTU o British Thermal Unit. So, papaiksiin ko na lang. Ito yung nagko-contribute ng init doon sa loob ng paglalagyan natin ng aircon. So, bali, hindi natin alam kung gaano nila tines o rinantes o gaano kainit o gaano kalamig yung pag-testing nila para nakuha yung CSPF. Kaya, ang sabi ko sa mga client namin, hindi kasi din ako nagre-relay doon sa taas ng ratings niya. So, ayun lang, para sa akin lang yon mga client namin ha. So, balik tayo dun sa nasa loob ng energy label ng bawat isa. So, bale, punta muna tayo kay TCL. Yung kay TCL ay meron siyang, ayan, nakalagay na yung consumption niya sa monthly nasa 105.30 kilowatts per hour daw. Then kay Maydaya naman, meron siyang tinatawag na consumption na 121.50 kilowatts per hour. So bali ayoko na mag-compute. Nag-away sila doon sa carrier aura na ginawa kong video. Kaya sabi ko, client namin, pinapaliwanag ko lang sa inyo yung mga difference nilang dalawa. So, hanggang doon na lang ako kasi minsan nasisisi ako. Ang sabi nila, Sir Anthony, bakit ganito ang taas ng bill ko sa kuryente? Ayun nga yung sinasabi ko mga client namin. Hindi natin talaga masukat. Although na parehas na silang dual inverter or full DC na tinatawag is matipid na talaga sila sa kuryente. Nasa paggamit yun. Then kung tama ba yung sukat ng area na pinaglalagyan ng aircon at saka yung area kung saan ba nakalagay yung outdoor, ayun, doon kinukonsider yun. Kaya mga client namin, ayun, isa lang to sa mga mabibigay kong magandang advice para sa inyo para makonsider nyo kung ano talaga ang dapat yung bilhin na aircon. Then, dito naman tayo dumako sa may watts niya. Ayan, yung power input watts ng Maydaya is nasa 900. Then, yung power input watts naman ni TCL is nasa 780. So, ayan, marami rin tinitignan yung client. So, marami rin kaming paliwanag regarding dyan. Ayan, then, ayun mga client namin, ano't ano man yung mapili nyo sa kanilang dalawa, parehas panalo kayo dyan mga client namin dahil dun sa mga pictures at saka specs na nakapaloob dyan sa kanila. So, meron kasing, ayan, si Maydaya, hindi ko raw kilala, then si TCL, hindi ko raw kilala, then meron naman na experience si TCL na tumagal sa kanila ng matagal, then kay Maydaya, ganun din, may na-experience naman na tumagal sa kanila. Ayan, mga client namin, ang masasabi ko lang kahit anong mapili nyo sa kanilang dalawa, panalo kayo. So, bali, kayo na lang, dagdagan nyo na lang tong napanood nyo sa akin. Tsaka, mag-research din kayo kung ano yung ma-advise sa inyo na maganda. Kahit anong brand yan, mga client namin, napakaganda niyan.